Ang kwentong ito ay tungkol sa pakikipagsapalaran ng dalawang binatang pagtatagpuin ng tadhana na nagmula sa magkabilang landas at antas ng buhay. Paano nila haharapin ang mga darating na pagsubok kahit pa magkaiba sila ng paniniwala at paninindigan? Paano nila gagampanan ang tungkulin na protektahan ng isa't isa sa daang hindi tiyak ang patutunguhan? Magsama-sama tayong tunghayan ng buhay at pakikipagsapalaran ng dalawang binata na siyang pangunahing bida nitong ating kwento. At kung paano sila bubuo ng kwento na sa paglipas ng panahon ay magiging isang alamat. Maliit pa lamang ay iniwan na si Javier ng kanyang mga magulang. Nabuhay siyang kasama ang kanyang ina-inahan sa lugar kung saan siya ay pinanganak. Si Maria, ang babaeng kumupkop sa kanya at bukod tanging nakakaalam ng kanyang sikreto. Subalit kahit ulila na si Javier ay hindi ito naging hadlang para hindi siya magpatuloy sa buhay. Nakatakda kay Javier ang isang misyon na kailangan niyang gampanan. Isang misyon kung saan masusubukan ng kanyang emosyon at pisikal na kakayahan. Ang misyon niya ay protektahan ang anak ng hari ng Terra Veda na si Prinsipe Jericho. May espesyal na abilidad si Javier, isang abilidad na ngayon pa lang niya nalaman. At ito ang kanyang gagamiting sandata para proteksyonan si Jericho sa mga kaaway na nais itong paslangin para masakop ang buong kaharian. Ngunit bago pumanaw ang ina ni Javier ay nag-iwan ito ng isang lihim. At nung sumapit na siya sa hustong gulang ay saka ito ibinigay sa kanya ng kanyang ina-inahan. Ang liham ay naglalaman ng mga kakaibang titik at kataga. Gulong-gulo noon ang isipan ni Javier magmula nang makita niya ang sulat. Dahil hindi niya maintindihan ang nilalaman ng mga kataga. Subalit sa pamamagitan ng kanyang taglay na kakaibang kakayahan ay nagawa niya itong ipaliwanag sa kanya ng kanyang isipan. Ayon pa sa huling bahagi ng liham ay kailangan niyang puntahan si Mang Rigor na kapatid ng kanyang ina. Ito ang nag-udyok kay Javier upang lisanin ng kanyang lupang pinagmulan. Si Mang Rigor ay kasalukuyang nakatira sa isa sa mga tore sa kaharian ng Terra Veda. Isa itong doktor at eksperto sa paggawa ng mga kapsula at herbal na medisina. Matagal nang naninirahan si Mang Rigor sa Terra Veda at ang kalahati ng kanyang buhay ay ginugol niya sa paglilingkod sa hari at sa pagsisilbi ng libre sa mga mamamayan ng Terra Veda. Nagsilbi ito sa kaharian sa loob ng 2 dekada at naging tanyag sa larangan ng panggagamot. Dahil sa angking husay ay kinuha siya ng hari bilang doktor ng palasyo at naging kabilang sa mga opisyal ng Terra Veda bilang tagapagpayong medikal ng hari. Noong una ay atubili si Mang Rigor na tanggapin ang posisyon dahil sapat na sa kanya ang maglingkod ng libre sa mga tao. Subalit wala siyang nagawa kundi tanggapin ang alok ng hari na posisyon. Isa pa, bibihira ang nagkakaroon ng ganoong oportunidad sa Terra Veda. Samantala, sa bahagi naman ni Javier, kasalukuyan na siyang naglalakbay papunta sa Terra Veda at malayo na rin ang kanyang nararating. Halatang pagod na ang binata pero hindi siya tumigil sa paglalakad at patuloy pa rin sa paglalakbay. Makikita ang saya sa kanyang paglalakbay dahil nag-iiwan ito ng mga ngiti sa bawat nadadaan ng magagandang tanawin sa paligid. Ilang masusukal na mga gubat ang binagtas ni Javier. Inakyat niya ang matatarik na kabundukan, tumawid sa mga mabababaw na ilog at trumargas ang mga batis, hanggang makarating siya sa kapatagan kung saan natatanaw na niya ng buo ang kaharian ng Terra Veda. Mahigit 1 oras pa ang nakalipas bago nakapasok si Javier sa kaharian ng Terra Veda. Makikita ang saya sa kanyang mukha nang masilayan ng malaking palasyo ng hari at ang mga mamamayan na abala sa pang-araw-araw na gawain. Dahan-dahan naglakad si Javier sa plaza ng kaharian. Sa kanyang paglalakad ay bigla siyang nakarinig ng mga huni ng trumpeta.
Sinundan niya ang agos ng mga tao na mukhang papunta sa isang pagtitipon sa pag-aakalang may magaganap na pagtatanghal hanggang sa makarating siya sa gitna ng bulwagan ng kaharian. Pagkarating niya roon ay nadatnan niya ang maraming tao na nagkukumpulan sa paligid habang nakapalibot sa gitna ng maliit na entablado. Nakipagsiksikan siya sa mga ito upang manood sa gagawing pagtatanghal, subalit makaraan ng ilang minuto ay ganun na lang ang pagtataka ni Javier nang lumitaw ang dalawang kawal habang kinakaladkad ang isang lalaki. Dinala nila ang lalaki sa maliit na entablado at pinatayo doon. Maya-maya pa ay nagulat si Javier nang makarinig ng malaking boses na nagsalita. Napatingala siya sa balkonahe ng palasyo at nakita niya ang hari ng Terabeda na nakatayo sa gitna kasama ang mga opisyal ng kaharian. Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong mamamayan. Ang taong nakikita ninyo sa inyong harapan ay walang iba kung hindi si Tomas, isang mangkukulam at alagad ng dilim. Siya ay nagkasala sa paggamit ng salamangka na sadyang ipinagbabawal sa ating kaharian. Kaya't akin siyang hinahatulan ng parusang kamatayan upang magbigay aral sa kanya at hindi na pamarisan ng iba. Wika pa ni Haring Argo, ang kilalang matapang at malupit na hari ng Terabeda. Nakatutok ang mga tao sa kanya subalit hindi na ito naiiba sa lahat. Ang parusa sa mga mangkukulam at salamangkero ay mahigpit nang ipinapatupad sa loob ng 2 dekada. Samantala, mula naman sa bintana ng palasyo ay nakasilip si Prinsesa Raya at tahimik na nakikinig sa hari. Naway naging patas ang aking hatol sa nagkasala, dagdag pa ng hari. Patuloy na nakikinig si Javier sa may gilid, subalit dobleng takot at kaba ang kanyang nararamdaman dahil alam niya sa sarili na may angking siyang kakayahan na hindi naiiba sa lalaking hinatulan ng kamatayan. Nabahala si Javier dahil paano na lang kapag malaman ito ng hari, malamang ipapatawan din siya ng kahalintulad na parusa. Matapos ang talumpati ng hari ay ipinuwesto ng 2 kawal si Tomas sa harap ng madla. Nakagapos ang kanyang mga kamay at pinaluhod sa entablado. Lumapit sa kanya ang berdugo ng Terabeda na may takip sa ulo at itinaas sa ere ang hawak nitong palakol. Maya-maya pa ay binayo ng isang kawal ang malaking tambol. Boom! 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 Dahan-dahang inangat ni Haring Argo ang kanang kamay. Napatingin ang lahat sa kanyang kamay sapagkat sa oras na bumagsak ito ay siya ring pagpugot sa ulo ni Tomas. Mahigpit na hinawakan ng berdugo ang palakol na naghihintay sa hudyat ng hari. Maya-maya pa'y ibinaba na ni Haring Argo ang kamay at dito na pinugutan si Tomas habang nakaluhod sa entablado. Shhh! Mabilis na gumulong ang ulo ni Tomas sa ibabaw ng entablado at napapikit ang mga taong nakapanood. Natakot ang lahat at maging si Prinsesa Raya ay napaiwas ng tingin sa nakakasukang eksena. Ngayon, napanood ninyo ang sinapit ni Tomas. Gagayahin ninyo pa ba siya? Tanong ng hari sa buong madla. Walang nangahas sumagot at tahimik lang ang karamihan. Ngunit biglang nabasag ang katahimikan ng lahat nang magsalita ang isang ginang sa likurang bahagi ng bulwagan. Napatingin sa kanya ang karamihan. Nakabihis ito ng lumang bestida habang nakasampay sa balikat ang isang balabal at kita ang buhok niyang namumuti na. Sa itsura ng ginang ay tila matagal na itong hindi naliligo at maihahalin tulad ang itsura sa mga taong naninirahan na lang sa kalye. Pumalahaw ng iyak ang ginang, kasabay ng pagtatanggal ng balabal na nakatakip sa tandang itaas ng ulo.
Nasilayan ng mga tao ang malaking peklat nito sa muka na animoy nabuhusan ng mainit na tubig o di kaya nasunog mula sa malaking apoy. Kaya natakot ang karamihan. Nagsalita ang ginang. Hindi mo dapat pinapatay ang isang taong may kaalaman sa mahika. Isa itong regalo at biyaya ng mga Diyos na dapat lang napakinabangan. Ikaw dapat ang patawan ng kamatayan dahil ikaw ang tunay na halimaw. Wika ng isang ginang na ang tinutukoy nito ay ang hari. Dahan-dahan nitong naglakad at nanginginig ang mga kamay sa galit. Napatingin sa kanya ang hari, isang uri ng tingin na may kasamang pagkamuhi. Muling nagsalita ang ginang. Ang taong walang awa mong pinugutan ay ang aking anak. Magbabayad ka sa ginawa mo. Isusumpa kong iiyak ka rin at sasabayan mo ako sa pagluluksa. Kung ano ang kinuha mo ay siya rin ang aking sisingilin. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Matapang na wika pa ng ginang at nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit. Lapastangan! Dakpin siya! Utos ni Haring Argo. Mabilis na kumilos ang mga kawal at pinalibutan ng ginang. Subalit hindi kaagad nakakilos ang mga kawal nang gamitin ng ginang ang taglay nitong kakayahan sa salamangka. Itinapat niya ang hinlalaki sa kanyang bibig at tila hinigop ang hangin sa paligid. Isang ipo-ipo ang biglang lumitaw at hinampas ang mga taong nakapalibot sa ginang. Animoy winalis sila ng hangin at mas lalong bumilis ang pag-ikot ng ipo-ipo hanggang sa mapunit ang kasuotan ng ginang. Nagulat ang karamihan sa nasaksihan. Dahan-dahang tinangay ng ipo-ipo ang ginang at sa isang iglap ay naglaho na parang bula. Gulat na gulat si Javier sa kanyang nasaksihan. Bakas naman sa mukha ng hari ang sobrang pagkadismaya. Pumasok agad ito sa loob ng palasyo at iniwan ang mga opisyales na nakatunganga sa balkonahe. Bakas ang takot at pangamba sa mukha ng mga taong nakasaksi mula sa iniwang mensahe ng ginang sa hari ng Terraveda. Unti-unting nagsipulasan ng mga ito at nagsipagbalik sa kanilang mga gawain. Naiwang mag-isa si Javier sa gitna ng plaza ng kaharian. Tulala at gulat na gulat. Malaking tanong din sa kanya kung ano ang kanyang nasaksihan. Kahit may kakayahan ay hindi pa naman siya nakakaabot sa ganoong antas. Maya-maya pa ay nagpasya na siyang umalis at pinuntahan ang bahay ng Tiyo Rigor niya. Makaraan ng ilang sandaling pagtatanong-tanong, ay nakita niya na ang gusali kung saan daw ang kanyang tiyuhin nakatira. Pumasok siya dito at nagtanong sa dalawang kawal na nakatayo sa may gate. Magandang umaga mga Ginoo. Saan ko po ba mahahanap si Mang Rigor? Tanong ni Javier sa isang kawal. Tinuro naman ng gwardya ang daan. Tumango si Javier at nagpasalamat. Pumasok si Javier sa maliit na pinto at umakyat sa ikalawang palapag ng gusali. Pagdating niya sa isang silid ay kinatok niya agad ang pinto. Walang sumasagot. Pero napansin niyang bahagyang nakabukas ang pintuan kaya sumilip siya sa loob. Wala itong nakitang tao. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid at isinara ang pinto. Pagkapasok ni Javier ay bumungad sa kanya ang ilang mga kagamitan. Mga kasangkapan na tila ginagamit sa panggagamot ng kanyang Tiyo Rigor. Nilibot ni Javier ang paningin sa kabuuan ng bahay hanggang sa mapadako ang kanyang tingin sa isang aklat na nakalapag sa lamesa. Nilapitan niya ito, ngunit nakarinig siya ng langit-ngit ng upuan, kaya napatingala siya. Nakita niya sa isang maliit na librarya si Tiyo Rigor.
habang nakatungtong ang mga paa nito sa isang upuan. Tinawag niya ito ngunit hindi sumagot ang matanda. Bagkus ay umatras ito at dumikit sa berandang kahoy. Dahil medyo luma na ang beranda, kaya bigla itong bumigay at nahulog pa ibaba si Mang Rigor. Subalit sa pagkagulat ni Javier ay hindi sinasadyang magamit niya ang kanyang kakayahan sa mahika. Bumagal ang takbo ng oras kaya nagkaroon pa siya ng pagkakataon na maghanap ng bagay na magagamit upang masalo ang kanyang tiyuhin. Napansin niya ang isang kama sa gilid at gamit ang isipan ay hinila niya ito at ipinuwesto sa babagsakan ni Mang Rigor. Sa bilis ng pangyayari ay saktong naipwesto ni Javier ang kama bago bumagsak doon ang matanda. Klang! Klang! Animoy bolang tumalbog lang si Mang Rigor sa kama bago ito mapahiga. Matapos nito ay bumangon agad si Mang Rigor at hinarap ang kanyang pamangkin. Anong ginagawa mo? Tanong ng matanda. Hindi ko po alam. Sagot ni Javier. Ano? Hindi mo alam? Saan mo natutunan yun? Gumamit ka ba ng salamangka? Galit na tanong ni Mang Rigor. Ewan ko. Hindi ko rin nga alam. Basta na lang kumilos ang katawan ko at nangyari na lang ang nangyari. Paliwanag ni Javier. Maging siya ay nagtataka din sa ginawa niya. Parang may bigla na lang nagkontrol sa katawan niya at ginawa ang bagay na imposibleng magawa ng isang normal na tao. Nag-aral ka ba ng salamangka? Sumagot ka! Tanong ulit ng matanda. Hindi agad nakasagot si Javier. Tila pinag-iisipan pa ang isasagot dahil sa mura niyang isipan ay nahihirapan siyang ipaliwanag ang nangyari. Hindi ako nag-aral ng ganun. Maniwala ka sa akin, Tiyo. Bigla na lang kumilos ang katawan ko. Pati nga ako naguguluhan din. Tugon ni Javier. Napabuntong hininga si Mang Rigor. Totoo bang sinasabi mo? Nakataas na kilay ng matandang manggagamot. Opo, Tiyo. Nagsasabi ako ng totoo. Ano pa bang dapat kong gawin para maniwala ka lang? Naiiritang sagot ni Javier. Bueno, sino ka? At bakit ka basta-basta nalang pumapasok sa bahay ng may bahay? Sumagot naman ang binata. Ako po si Javier, pamangkin niyo. Nagulat naman ang matanda. Agad inilabas ni Javier ang isang liham at ibinigay sa matanda. Ikaw na nga iyon. Ang laki mo na at hindi na kita nakilala. Sige na, ilagay mo na ang gamit mo doon sa bakanting silid na yon. Tinuro ni Mang Rigor ang isang maliit na kwarto sa dulo. Tinungo ito ni Javier at bago pumasok ay humarap muna siya kay Mang Rigor. Maaari mo bang sabihin kung ano ang mga yan? Tanong ni Javier at tinuro ang ilang mga gamit ng matanda. Huwag mo na pansinin ang mga iyan. Mga gamit ko lang yan sa panggagamot. Tugon naman ni Mang Rigor. Tumalikod na si Javier, subalit napahinto siya sa pagpasok nang tawagin siya ni Mang Rigor. Salamat sa ginawa mo. Wika ng matanda. Ngumiti lang si Javier at pumasok na sa kwarto. Kinagabihan, nakaupo si Javier sa higaan niya. Hindi ito makatulog ng maayos. Nakatitig lang siya sa kandilang nagbibigay liwanag sa loob ng kanyang silid. Maya-maya pa ay tumayo siya at binuksan ng bintana. Sumalubong agad sa kanyang mukha ang malamig na simoy ng hangin. Nakangiti niyang pinagmasdan ang maliwanag na buwan at ang payapang gabi ng haharian ng Terabeda. Sa may sala naman, tahimik na nakatingin si Mang Rigor sa liham ng ina ni Javier. Nakaupo ito sa isang silya habang nakasuot ng salamin. Binasa ng tahimik ang sulat. Mahal kong kuya, ako ito, si Maria. Alam ko na sa oras na dumating sa iyo si Javier ay mababasa mo ang sulat ko.
Ikaw nang bahala sa kanya, kuya. Kahit napasaway siya minsan, mabait siyang bata. Palagi mo sana siyang babantayan. Protektahan mo siya sa abot ng iyong makakaya. Ituring mo siyang parang anak mo na rin. Gabayan mo siya at palakihin ng tama. Sa'yo ko na ipinagkakatiwala ang lahat. Maraming salamat. Tinanggal ni Mang Rigor ang salamin niya matapos mabasa ang sulat. Napabuntong hininga ang matanda habang tinutupi ang liham ng kapatid. Samantala, sa palasyo naman, nakatayo si Princess Raya sa harap ng bintana nang lapitan siya ng hari. Bakit hindi ka pa natutulog, iha? Kailangan mong magpahinga para sa magaganap na selebrasyon. Tumingin si Haring Argo sa bintana. Bakit pa? Ani ni Raya. Sumingkit ang mga mata ng hari sa inasal ng anak at tumingin siya sa prinsesa. Tumututol ka ba sa pagbibigay ko ng hustisya sa Terabeda? Tanong ng hari kay Raya. Hustisya? Hustisya ba ang tawag mo doon? Pumatay ka ng inosenteng tao, ama. Ngayon nag-iwan ng banta ang ina ng pinaslang mo sa Terabeda. Pabalang na sagot ni Raya. Mangkukulam siya. Mataas na boses ng hari. Napailing si Prinsesa Raya. Ano ngayon kung mangkukulam siya? Nagdulot ba siya ng masama sa iba? Nakasakit pa siya ng tao? Matapang na tugon ni Raya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sabi ni Haring Argo na galit na nakatingin kay Raya. Hanggang kailan mo ba ito gagawin, ama? Saad ni Raya. Hanggang sa huminto sila sa paggamit ng walang mapinsalang mahika na yan. Walang lugar ang salamangka sa kaharian ko. Sagot ng hari. Matulog ka na at kailangan ka bukas para salubungin ng empretista sa pagdiriwang. Dagdag ni Haring Argo at tumalikod kay Prinsesa Raya. Sinabi ko na sa inyo, hindi ako dadalo sa pagdiriwang na yan. Sagot ng prinsesa. Irespeto mo ang iyong hari, katulad ng pagrespeto mo sa Terabeda. Huwag ka na magmatigas at sundin mo ang sinabi ko. Mahinang sabi ni Haring Argo at iniwan nitong hindi nakapagsalita ang prinsesa. Hindi lahat ng utos mo ay kailangan masunod. Habol ni Raya, ngunit hindi na siya pinansin ng hari. Sa kabilang dako, tahimik at payapa ang gabi sa kakahuyan. Sa gitna nito, nakatirik ang ilang kubol na mga kawal mula sa bayan ng Evita. Malapit lang na nakapwesto ang mga ito kung saan nakatayo ang tent ni Empress Helen. May 5 kawal na nagbabantay sa labas ng kanyang tent. Sa loob ng tent, makikita ang empretista na nakaupo sa silya habang kumakanta sa napakalamyos na boses. Mag-isa lang ito sa loob na perpektong pagkakataon para sa taong magnanais na pumasok at gumawa ng masama. Habang mahinang kumakanta si Helen, ay nakarinig ito ng mga kaluskos ng dahon at atungal ng hayop sa di kalayuan. Napapitlag siya at tumingin-tingin sa paligid. Sino yan? Tanong ni Helen. Nagulat siya nang mapansin ang isang anino na dumaan sa labas ng kanyang kubol. Mario? Ani ni Helen, sa pag-aakalang ang pinunong kawal lang niya ang nasa labas. Ano po iyon, binibining Helen? May kailangan po ba kayo? May humawi ng kurtina sa likod at nakita ni Helen ang pinunong kawal na si Mario. Napabuga ng hangin ang emprestista. Ay, akala ko kung sino na. Wika ni Helen. Nawala ang kaba niya at napangiti na rin siya. Magpahinga na po kayo, binibining Helen. Bukas na bukas ay magpapatuloy po tayo sa paglalakbay patungong Terabeda. Saad ni Mario. Sige, salamat Mario. Sagot naman ni Helen. Tawagin niyo lang po ko ulit kung may kailangan po kayo. Tumango lang si Helen at isinara ni Mario ang kurtina.
Sandaling pumayapa ang loob ng dalaga matapos mapag-alamang nagbabantay pa rin sa labas ang mga kawal niya. Subalit makaraan ng ilang sandali ay biglang tumaas ang mga balahibo ni Helen nang marinig na naman niya ang pag-atungal ng hayop sa di kalayuan. Mas malakas ito kumpara sa narinig niya kanina. Maging si Mario ay narinig din ito kaya pinuntahan niya kung saan nagmumula ang ingay. Mga ilang metro na ang nailalayo ni Mario sa tent ni Helen nang hugutin niya ang espada mula sa lalagyan. "Sino yan? May tao ba dyan?" Tanong ng pinunong kawal, subalit wala itong makita kundi ang kadiliman lamang ng kakahuyan. Sa loob naman ng tent ni Helen, kasalukuyang nakatingin sa salamin ng empretista nang makarinig muli ito ng kaluskos sa labas. Mabilis na lumingon sa likuran si Helen at isang anino ang nahuli ng kanyang mga mata. Binayad niya itong sundan ng tingin hanggang sa huminto ang anino sa bukana ng kubol. Lumukob muli ang takot at kaba kay Helen. Mariano? Ikaw ba yan?" Nangangatog na boses ni Helen. Pero laking gulat niya nang lumitaw ang isang imahe ng matandang babae matapos mahawi ang kurtina. Nagkasalubong ang mga mata nila ni Helen at natakot ng sobra ang empretista sa itsura ng matanda. Namumutla ang balat nito at may peklat ito sa mukha na halatang nasunog. Kulay puti ang buhok na animoy alambre at parang mga baging na nakalugay. Biglang nag-usal ng kataga ang matanda at nanigas sa kinauupuan si Helen. Hindi ito makagalaw o makasigaw man lang para humingi ng saklolo sa mga kawal. Lumapit pa ng husto ang matandang babae kay Helen at nakita ng empretista ang isang manika na hawak nito sa kamay. "Shh!" Biglang sinaksak ng matanda gamit ng malaking karayom ang manika at nakaramdam ng sakit sa katawan si Helen. "Ah!" Napadaing si Helen at napahawak sa kanyang sikmura. Subalit ang nakapagtataka ay walang boses na lumabas sa bibig niya. Habang ginagawa ito ng matanda ay muli itong umuusal ng isang orasyon sa manika. Sa huling pagtarak nito ng karayom ay biglang nangisay si Helen at napahiga sa kama na nasa tabi lang ng kanyang upuan. Napaungol ng mahina si Helen matapos itong takasan ng hininga. Lumapit ang mahiwagang matanda sa mainit pang bangkay ni Helen. Umupo ito sa silya kung saan nakaupo kanina ang empretista. Tumingin ito sa nakadilat na mga mata ni Helen at hinugot ang kwintas kasabay ng pag-usal muli ng orasyon. Maya-maya pa ay biglang lumakas ang hangin sa loob ng tent at nagliwanag ang kwintas ng matandang hukluban. Sa pambihirang pagkakataon ay unti-unting kuminis at gumanda ang pangit na mukha ng matanda hanggang sa naging kawangis niya ang itsura ni Empress Helen. Matapos ang orasyon ay banayad na hinawakan ng matanda ang mukha. Napangiti siya nang maramdaman niya ang makinis na balat sa mukha. Kinuha niya ang salamin at tinignan dito ang sarili. Subalit ang dati pa rin niyang mukha ang nakikita niya sa salamin. Kaya naisip niyang kailangan niyang umiwas sa mga lugar na marami ang salamin para hindi mabisto ang kanyang totoong katauhan. Kinabukasan, sa bahay ni Mang Rigor, makikitang nakahiga si Javier sa kama niya. Dahan-dahan itong napamulat na mga mata nang makadinig siya ng malaking boses. "Javier," sabi ng boses. Bumangon si Javier at tiningnan ng paligid. Walang tao. Nagkibit balikat siya at inakalang baka boses lang iyon ng tiyo niya. Napansin ni Javier na umaga na pala kaya umupo siya sa gilid ng kama at pinagmasdan ng sinag ng araw na tumatagos sa kanyang bintana.
Nag-ayos ng sarili si Javier at nagpasya na siyang lumabas ng silid. Wala ba tayong tubig kagabi? Bakit di mo hinugasan ang pinagkainan mo? Bungad ni Mang Rigor kay Javier. Pasensya na po. Sagot naman ni Javier. Sige, umupo ka na riyan at kumain na. Ani ni Mang Rigor at sumandok ito ng lugaw sa kaldero. Umupo naman si Javier at hinintay ang mangkok niya. Nasa tabi niya ang isang maliit na timba ng tubig. Lumapit si Mang Rigor sa kanya at sa hindi sinasadya ay nasagi nito ang timba. Napatayo si Javier at tiningnan ang timba habang ito ay pabagsak. Biglang nanilaw ang mga mata ni Javier at huminto ng kusa ang timba at nag-freeze ang tubig sa ere. Ilang segundo itong nakalutang at sa pagkurap ni Javier ay saka palang bumagsak ang timba at bumuhos ang tubig sa sahig. Paano mo ginawa yun? Gulat na tanong ni Mang Rigor. Kitang-kita ng dalawang mata nito ang buong pangyayari kung paano huminto ang timba at pag-freeze ng tubig sa ere. Gumamit ka ba ng salamangka? Dagdag ni Mang Rigor at hindi pa rin ito makapaniwala. Hindi ko po alam, Tio. Sagot ni Javier sa kailing. Tiningnan siya ng seryoso ni Mang Rigor. Ano yung ginawa mo? Tanong ni Mang Rigor. Bakas sa mukha nito ang pagtataka. Ewan ko po, bigla na lang nangyari iyon kahit wala naman po akong ginawa. Tugon ni Javier at maging siya ay nagtataka rin. Kinuha niya ang basahan sa tabi ng aparador at pinunasan ang nagkalat na tubig sa sahig. Dinampot naman ni Mang Rigor ang isang maliit na botelya at inabot kay Javier. Ibigay mo ito sa pasyente ko. Utos ni Mang Rigor, sabay inabot ang isang plato. Napangiti si Javier at dinampot ang isang tinapay sa plato. Sige, maaari ka nang lumabas. Tumango si Javier at kinuha naman ni Mang Rigor ang basahan sa gilid ng mesa. Siya na ang naglinis ng sahig. At siya nga pala, iho. Wika ni Mang Rigor. Napahinto si Javier sa paglabas at humarap. Nais ko lang ipaalala sa iyo na ipinagbabawal ang paggamit ng anumang uri ng salamangka sa lugar na ito. Naiintindihan mo ba? Paalala ng matanda. Tumango lang si Javier at lumabas na siya ng bahay. Pagdating ni Javier sa bahay ng pasyente ay kinatok niya agad ng pinto. Ilang sandali lang ay bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na nasa 60 anyos na. Ngumiti si Javier sa matandang pasyente. Eto po ang gamot niyo, Manong. Inabot ni Javier ang gamot sa matanda. Isang beses sa isang araw niyo lang po kailangan inom. Nagulat si Javier nang ininom lahat ng matanda ang laman ng bote. Gagaling ka rin. Sabay ngiti ni Javier. Napapailing siyang iniwan ang matanda. Napagsaya ni Javier na lumabas sa tore para makapag-ikot-ikot sa labas. Napadako siya sa may square at habang naglalakad siya, ay napansin niya ang 4 na mga lalaki na tila pinagtutulungang asarin ang isang binatilyo. Huminto si Javier at pinanood niya ang ginagawa ng mga ito. Ano, kaya mo bang gawin? Tanong ng matipunong binata. Mukhang ito ang leader ng grupo. Tumango lang ang binatilyo at kinuha niya ang hugis bilog na kalasag. Ang tapang mo naman pala. Wika ng lalaki at nagtawanan ng mga kasamahan nito. Dumistansya ang binatilyo at pumwesto sa gilid. Tinapat niya sa tiyan ang kalasag. Mabilis na hinugot ng lalaking leader ang isang punyal sa tagiliran at hinagis ito sa binatilyo. Shuk! Sa bilis ng pangyayari ay tumusok agad ang punyal sa gitna ng kalasag. Dahan-dahan naman! Reklamo ng binatilyo.
Nagtawanan ng mga kasamahan ng lider. "Ano pang iniintay mo? Takbo na!" Wika ng lalaki at napatakbo naman ang binatilyo habang bitbit niya ang kalasag. Shoo! 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 Isa-isang tumusok ang mga patalim sa kalasag. Mistulang ginagawang target practice ng leader ang binatilyo. Sa takot at taranta ng binatilyo ay nabitawan niya ang kalasag. Gumulong-gulong ito sa lupa hanggang sa mapadpad kay Javier. Tinapakan niya ang kalasag na puno ng patalim. Tumingin siya sa apat na kalalakihan. "Itigil niyo na ang pang-aasar sa kanya," mahinahong sabi ni Javier. Napatingin sa kanya ang leader. "Anong sabi mo?" Sarcastic na sabi ng lalaki. "Sabi ko, itigil niyo na ang ginagawa niyo, kaibigan. Di ba kayo naaawa sa kanya?" Sagot ni Javier. "Wow! Tinawag mo akong kaibigan?" Sabay lapit ng lalaki. Sinubukang makipagkamay ni Javier pero hindi ito tinanggap ng kausap. Siguro nagkamali nga ako na tawagin kang ganun." Medyo nakangiting sabi ni Javier. "Anong pangalan mo?" Tanong ng lalaki. "Javier. Ako si Javier." Sabay talikod ni Javier. "Sabihin mo, Javier, naranasan mo ba makipag-away?" Napalingon agad si Javier. "Hindi pa, bakit?" Ngumiti ang lalaki sa kanya. "Gusto mo bang maranasan yun ngayon?" May bahid ng pang-aasar na sabi ng lalaki. "Mukhang nagkamali ka ng hinamon." Natawa ang lalaki sa sinabing iyon ni Javier. "Ba't di natin subukan?" Binuka ng lalaki ang mga bisig nito at pinakita sa lahat na punong-puno siya ng kumpiyansa sa sarili. Nayabangan si Javier kaya nagtapon agad siya ng suntok, subalit nakaiwas ang lalaki. At nahawakan nito ang kamay ni Javier sabay pinilipit. Napaikot si Javier nang madala ang katawan niya at nagsalita ang lalaki. "Ah!" Daing ni Javier. "Eto lang ba ang kaya mo?" Pang-iinis ng lalaki. Nakahawak pa rin ito sa kamay ni Javier at pinilipit palalo. "Ah! Sino ka ba sa inakala mo, ha?" Galit na sabi ni Javier. "Ako lang naman ang anak ng hari, si Jericho." Tugon ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Javier. Matapos nito ay dinala kaagad si Javier sa ilalim ng kastilyo. Dito kinukulong ang mga taong lumalabag sa batas ng Terabeda. Pasado alauna na ng tanghali nang makarating si Javier sa palasyo kung saan pinuntahan niya agad ang silid ni Empress Helen. Kinatok niya ang pinto nito, subalit walang sumasagot sa loob. Nagpasya siyang pumasok dahil hindi naman nakalak ang pinto ng Empress at dahan-dahan siyang naglakad habang nililibot ng paligid ang buong kwarto. Napansin ni Javier ang mesa sa may gitna ng silid at dito niya nilapag ang gamot ni Helen. Palabas na si Javier nang may mapansin siyang kakaibang bagay. Dinampot niya ito at inobserbahan. Para itong manika na gawa sa dayami. May nakataling puting sintas sa leeg at tiyan ng manika. Nakabuka naman ang mga kamay nito na parang si Kristo, ngunit walang mga binti. Umagaw din sa pansin ni Javier ang isang itim na libro na may puting tali. Kakaiba ang naramdaman niya nang mahawakan niya ang libro. Parang may malakas na enerhiya ang dumaloy sa mga ugat niya at na-curious siya sa nilalaman nito. Bubuklatin na sana ni Javier ang misteryosong libro nang may maramdaman siyang paparating. Kaagad niyang binalik sa mesa ang libro at tinakpan ito ng tela. Dumating si Helen at seryoso itong nakatiti kay Javier. "Anong ginagawa mo rito?"
Tanong ni Helen. Ano kasi, parang nga pala sa iyan, Lady Helen. Pinabibigay po sa inyo ni Tio Rigor. Inabot ni Javier ang salabat. Napatingin si Helen sa likod ni Javier at nakita nito sa salamin ang sariling anyo. Umiwas agad si Helen dito at binalik ang pansin kay Javier. Maraming salamat. Maikling sabi ni Helen. Ngumiti lang si Javier at lumabas na ng silid. Dire-diretso siyang naglakad hanggang sa makalabas ng palasyo. Pagdating niya sa may upper town ay nakasalubong niya si Jericho kasama ang mga tauhan nito. Subalit nilagpasan lang ito ni Javier at di pinansin. Mukhang nawiwili ka yata maglibot-libot ah. Sabihin mo, saan ka nagpunta? Tanong ni Jericho. Napahinto si Javier at lumingon siya sa anak ng hari. Kailangan ko pa ba ipaalam sa iyon? May kasamang pangaasar na sabi ni Javier. Nagpatuloy ulit siya sa paglalakad. Ano? Iiwas ka na lang ba? Naduduwag ka? Ani ni Jericho. Humarap muli si Javier. Baka ikaw ang naduduwag. Palagi ka kasing gwardyado ng mga aso mo. Pang-iinis ni Javier pero tinatago niya lang ang galit. Alam mo, para kang timang. Nakakatuwa ka. Tawa ni Jericho. Sa inis ni Javier ay hinubad niya ang long sleeve niya. Ano, gusto mo ba ulit ng away? Panghahamon pa ni Javier. Natawa naman si Jericho kasama ang mga kabalyero nito. Sumenya si Jericho at inabot ng isang kabalyero ang nunchucks sa kanya. Pinaikot-ikot ito ni Jericho at itinapon sa paanan ni Javier. Dinampot ito ng binata at winasiwas sa ere. Natawa si Jericho sa ginawa niya at dinukot din ito ang nunchucks sa bewang. Lumapit si Jericho kay Javier at hinampas ito ng nunchucks. Swish! Nakaiwas si Javier at umatras ng bahagya. Sinundan naman ito ni Jericho. Halika! Maglaban tayo! Nakangiting hamon ni Jericho. Sabay inikot-ikot nito ang sandata sa hangin. Bumibilis ang pag-atras ni Javier. Tumuntong si Jericho sa isang karo. Nakatitig lang ito kay Javier at inaabangan ng susunod nitong gagawin. Biglang tumalon si Jericho at umatake kay Javier. Psh! Nakailag muli si Javier pero sinundan ito ng isa pang atake. Umiwas siya pero sunod-sunod pa rin ang paghataw sa kanya ni Jericho. Nakangiti pa ito at tila ba pinaglalaruan lang si Javier. Umunday ng atake si Jericho at muntik ng tamaan si Javier sa muka. Napaatras siya subalit hindi niya napansin ang nakausling bato. Natapakan niya ito at natisod siya. Tumayo agad si Javier pero paparating na ang nunchucks ni Jericho sa mukha niya. Mabilis na umilag si Javier ngunit na out of balance siya at natumba sa lupa. Ah! Gumapang paatras si Javier sa forge. Dumikit siya sa isang pader at nag-isip ng gagawin. Hindi siya sanay makipaglaban kaya wala siyang magawa kundi umatras na lang ng umatras. Papalapit na si Jericho sa kanya. Nakangisi pa ito habang pinapaikot-ikot sa hangin ang armas. Napalunok ng laway si Javier. Mukhang katapusan na niya. Ngunit bigla niyang napansin ang isang hook sa tabi ng ulo ni Jericho. Tinignan niya itong mabuti. Parang kinakausap niya ito sa isipan. Umatake bigla si Jericho. Grrrrah! Sigaw ni Jericho, subalit sa hindi malaman na dahilan ay biglang pumulupot sa hook ang nunchucks ni Jericho. Nagulat ang anak ng hari sa nangyari at sinubukan nitong tanggalin ng sandata. Tumayo si Javier at dumistansya kay Jericho. Naghanap siya ng sandatang magagamit niya sa katunggali. Napansin niya ang isang kahon sa paanan ni Jericho. Gamit ang isipan ay inipit niya ito sa paa ni Jericho. Daing ni Jericho at namilipit ito sa sakit.
Nakangiting umikot si Javier sa mesa at galit siyang sinundan ni Jericho. Pah! Tinamaan ni Jericho ang mesa nang hampasin nito si Javier. Nakita naman ni Javier ang isang lubid malapit kay Jericho. Umikot ang anak ng hari sa mesa. Ginamit itong bitag kay Jericho at natisod ito ni Javier. Ah! Buwisit! Mura ni Jericho at tumayo ito para hindi mapahiya at galit na hinabol si Javier. Patuloy ang laban ng dalawa. Hampas dito at hataw doon. Mukhang ayaw nilang magpagapi sa isa't isa. Tuwang-tuwa naman ang mga tao habang nanonood sa dalawa. Para silang aso't pusang naglalaban at naghahabulan. Aliw na aliw sa kanila ang mga mamamayan ng Terra Veda. Napunta sina Javier at Jericho sa pamilihan ng mga prutas. Dumampot si Javier ng mansanas at binato sa katunggali. Nakailag si Jericho pero na out of balance ito at bumagsak sa lupa. Kumuha ng pamalo si Javier pero napansin niya si Mang Rigor na nakahalo sa mga usisero. Nabitawan niya ang kahoy at takot na tumalikod pero sinalubong niya lang ang headbutt ni Jericho. Ah! Nahilo si Javier at natumba. Napaupo siya sa lupa at umikot ang paningin niya. Tila nakakakita ito ng mga tala sa hangin. Ilang minutong nakahiga si Javier nang akayin siya patayo ng mga kabalyero ni Jericho. Bitawan niyo siya! Utos ni Jericho sa mga kabalyero. Binitawan nila agad si Javier. Alam mo, may kakaiba talaga sa'yo eh. Hindi ko nga lang maipaliwanag. Turan ni Jericho at iniwan na nito si Javier na may pasa sa muka at duguan ang bibig. Pagdating sa bahay, sangkatutak ang inabot na sermon ni Javier kay Mang Rigor. Halos maputol na ang ugat na matanda sa tindi ng galit. Ano bang kalokohan ang pumasok sa isip mo at gumawa ka na naman ng ikapapahamak mo? Nag-iisip ka ba, Javier? Sermon ni Mang Rigor. Hindi naman ako ang nauna. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Ayokong pati ako aapi-apihin din nila. Katwiran naman ng binata. Nakita ko ang ginawa mo kanina. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag mong gagamitin ang kakayahan mo? Paano na lang kung may nakapansin sa'yo? Ha? Sigaw ni Mang Rigor. Napakaseryoso ng mukha nito. Sige nga, Tiyo. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Hahayaan ko na lang ba siyang bugbugin ako at yurakan ng pagkatao ko? Saad ni Javier. Matatanggalan ka ng ulo sa oras na malaman ng hari na gumagamit ka ng salamangka. Matigas na sabi ni Mang Rigor. Tumalikod si Javier. Huminga ito ng malalim bago humarap kay Mang Rigor. Kung hindi ko ginamit ang kakayahan ko, baka hindi mo na ako kausap ngayon, sabi ni Javier at pumasok na siya sa silid niya. Naiwan namang tahimik si Mang Rigor at hindi na ito nakapagsalita pa. Kinagabihan, hinatira ni Mang Rigor ng gamot si Javier. Kumatok ito sa pinto ngunit walang sumasagot. Binuksan niya ang pinto at nakita niya si Javier na nakahiga sa kama habang nakapada. Tinawag niya ito at agad naman itong bumangon. Javier! Nilapag ni Mang Rigor ang gamot sa mesita at umupo siya sa gilid ng kama. Hinubad ni Javier ang damit nito at tumalikod kay Mang Rigor. Kinuha naman ng matanda ang gamot at pinatakan ng gamot ang bulak. Masakit ba? Tanong ni Mang Rigor sabay ipinahid ang bulak sa sugat ni Javier. Umiling lang ang binata at nagpatuloy si Mang Rigor. Pasensya ka na, iho, sa mga nasabi ko sa iyo kanina. Masyado lang akong nadala ng emosyon ko. Paghingi ng paumanhin ni Mang Rigor. May halimaw ba sa loob ng katawan ko, Tiyo? Seryosong tanong ng binata. Napabuntong hininga si Mang Rigor at hinawakan niya ang mukha ni Javier upang iharap sa kanya. Wag na wag mong iisipin yan, iho.
Isa kang mabuting tao, kagaya ng iyong ina. Wika ni Mang Rigor. Pero bakit ako ganito, tiyo? Pakiusap, sabihin niyo po sa akin ang totoo. Gusto kong malaman bakit meron akong kakayahan na naiiba sa ordinaryong tao. Pakiusap ni Javier. Umiwas ng tingin si Mang Rigor. Matagal bago ito nagsalita. Siguro may ibang higit na nakakaalam nito kaysa sa akin. Wala akong alam sa kakayahan mong yan. Sagot ni Mang Rigor. Napailing si Javier. Ramdam ko may alam ka. Kailan mo sasabihin sa akin ang totoo? Tumingin si Javier sa pader. Kinuha naman ni Mang Rigor ang isang basong tubig at isang kapsula. Inumin mo to, iho. Makakatulong itong maibsan ng kirot sa iyong mga sugat. Wika ni Mang Rigor. Ininom agad ni Javier ang gamot at tumingin muli sa pader. Ramdam niyang may nalalaman talaga si Mang Rigor tungkol sa kakayahan niya, subalit ayaw lang nitong sabihin sa kanya ang totoo. Maya-maya pa ay niligpit na ni Mang Rigor ang mga gamot at lumabas na siya ng silid. Naiwan naman si Javier na tahimik at malalim ang iniisip. Marami itong katanungan sa isipan na hindi niya mahanapan ng sagot. Samantala, kasalukuyan namang naghahapunan sina Haring Argo at Empress Helen sa council chamber ng palasyo. Medyo malayo ang pagitan ng kanilang mga upuan at nasa dulo ng mesa nakaupo si Haring Argo. Nasa harap nila ang masasarap na pagkain sa mahabang mesa. Kinuha ni Haring Argo ang alak na gawa sa ubas at nilagyan niya ng laman ng baso ni Helen at nilagyan din niya ang kanya. Ngumiti si Empress habang kumakain ng karne ng usa. Kinuha ng dalawa ang mga baso nila at nagtos sa isa't isa. Nasasabik na ako sa pagtatanghal ko bukas. Sabay nilagok ni Helen ang buong alak sa baso. Dapat lang, Lady Helen, dahil ikaw ang espesyal na panauhin ko sa pagdiriwang ng Terabeda. Sagot naman ni Haring Argo. Napangiti muli si Helen. Nasasabik na rin ako makita ang inyong anak. Ani ni Helen. Uminom ng alak ang hari at nilapag niya ang baso sa lamesa. Sino? Si Jericho ba? Saad ni Haring Argo, sabay inislice ang karne at kinain. Ang batugan. Maikling sagot ni Empress. Ano ka mo? Kumunot ang noo ng hari. Wala. Ang sabi ko, nagmana sa iyo ang inyong anak, kamahalan. Paglilinaw ni Helen, sabay nag-fake smile. Dinampot ni Haring Argo ang isang mansanas at kinagat ito. Pinalaki ko siyang may disiplina kahit wala ang kanilang ina. Wika ni Haring Argo. Mabuti't nalagpasan nila ito dahil napakahirap talagang mawalan ng ina. Para ka na rin naputulan ng kalahating katawan. Lalo na kung anak mo ang namatay. Napatitig si Haring Argo kay Helen. Ngumiti lang ng matamis ang Empress. Tama ka. Pero sa mga payo at gabay ko ay nakayanan din naman nila. Lintaya ng hari. Alam mo, bakit di ka nalang mag-asawa ulit? Sa dami ng magagandang babae sa Terabeda. Madali ka lang makakahanap ng mapapangasawa. Mungkahi pa ni Helen. Napangiti naman si Haring Argo. Sa totoo lang, wala pa sa isip ko yan. Sabay inom ng alak ni King Argo at nakipagtos kay Helen. Nagpatuloy ang dalawa sa pagkain at masayang pinagsaluhan ang magandang gabi. Sa kabilang dako, mahimbing nang natutulog si Javier sa kama nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Napadilat ng mga mata ang binata at bumangon agad ito sa kama. Ginagambala na naman siya ng boses, kaya upang makasigurado ay aalamin niya kung saan ito nanggagaling at kung bakit siya tinatawag nito. Wala na siyang pakialam kung saan man siya dalhin ng kanyang curiosity. Javier,
Sabi ng boses. Bumaba sa kama si Javier at sinundan niya ang pinanggagalingan ng mahiwagang boses. Paglabas niya ng silid ay nakita niyang nahihimbing na sa pagtulog si Mang Rigor. Humihilik ito habang nakangangapa ang bibig. Halatang sarap na sarap ito sa pagtulog. Sinuot ni Javier ang long sleeve niya at tinungo agad ang pinto. Subalit, biglang nasagi ni Javier ang timba na nakalapag sa mesa. Nahulog ito at lumikha ng ingay. Bahagyang naalimpungatan si Mang Rigor, pero tumaligid lang ito at bumalik sa pagtulog. Napansin ni Javier na nakababa ang malambot na kumot ni Mang Rigor. Sa halip na lumapit ay ginamit niya ang isipan upang kumutan ang matanda. Ngumiti si Javier at lumabas na siya ng bahay. Habang naglalakad si Javier sa mahabang pasilyo ay naririnig pa rin niya ang misteryosong boses. Sinundan niya lang ito ng sinundan hanggang makarating siya sa staircase. Bumaba siya ng hagdan at pagdating niya sa baba ay nadatnan niya ang dalawang gwardya na naglalaro ng dice sa mesa. Huminto sa paghakbang si Javier at tinitigan niyang mabuti ang mga dice. Sa isang kumpas ng mata ay tumilapon ng mga ito sa madilim na bahagi ng koridor. Napailing ang isang bantay sa nangyari at pinuntahan nito ang mga dice. Akmang dadamputin na sana nito nang umusog ito sa ilang metro. Sinundan nito ng bantay pero umusog lang ng umusog ang mga dice hanggang sa mapunta ito sa isang silid. Tumayo naman ang pangalawang gwardya at nagtatakang sinundan ng kasamahan nito. Pumasok silang dalawa sa madilim na silid. Sinamantala ito ni Javier, dito na siya kumilos at nagmadaling pumuslit sa mga bantay. Pagdating sa may pinto ay napansin ni Javier ang isang kahoy sa may gilid ng pader. Kinuha niya ito at sinindihan sa sulong nakasabit sa dingding. Habang naglalakad si Javier sa madilim na pasilyo ay patuloy pa rin niyang naririnig ang mahiwagang boses hanggang mapadpad siya sa koridor. Sa bandang dulo ay may nakita si Javier na nakabukas na pinto. Pumasok siya rito at bumaba sa hagdan. Pagdating niya ulit sa bandang dulo ay napagtanto niyang isang tunnel na ang kanyang natatahak. Javier! Nagpatuloy lang sa paglalakad si Javier at walang takot na sinundan ang mahiwagang boses. Sinuyod ni Javier ang buong tunnel hanggang makarating siya sa pinakadulo nito. Subalit nagulat siya nang maabot niya na ang hangganan. Wala na siyang matatapakan pang lupa kung hindi isang malalim na bangin na lang ang nabungaran niya. Kumbaga dead end na at tanaw niya ang isang malawak na kuweba. Tama nga ang hinala niya. Nasa loob nga siya ng kuweba at mukhang hindi pa ito nararating ng sinuman. Pinatamaan niya ng dala niyang solo ang kabuuan ng kuweba at nagtaka siya nang mapansin ang isang malaking bato sa harapan niya. Animoy kasing laki lang iyon ng burol at may 10 metro ang layo nito sa kanya. Sinubukan niyang hanapin sa paligid ang misteryosong boses na gumagambala, ngunit hindi niya ito makita. Walang tao sa paligid maliban sa kanya, kaya't naisip niya ay mukhang pinaglalaruan lang siya ng malikot niyang imahinasyon. Pero hindi sumuko si Javier at sinubukan pa rin niyang hanapin ito. Nasaan ka? Magpakita ka! Ani ni Javier. Naghintay siya ng ilang minuto at ilang sandali niyang paghihintay ay hindi niya inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Napamura si Javier sa pagkabigla ng may lumitaw sa kanyang harapan. Isang napakalaking nilalang na di niya matukoy kung ano. Napaatras siya at sinubukang tumakas. Subalit tinawag siya ng malaking nilalang na ito. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong at inilawan ang kabuuang kuweba.